At galing po sa mga kapulisan natin na mga nagmamadyan para sa kapayapaan sa lugar na ito. Maraming salamat po sa inyo mga kapulisan. Tunay nga po na kayo ay lingkod bayan. Ako po si Ferdinand de los Reyes, isang OFW advocate, leader na tumutulong sa mga distressed OFW natin. Retired na po ako, 21 years of service po nag-abroad. 8 years sa Saudi Arabia at 13 years naman po sa United Arab Emirates. Ako po ay isang dating Marcos loyalist, leader, hindi po supporter, leader. Dahil ang buong akala ko po ay magiging maganda ang kinabukasan ng ating bansa at ng mamamayan. Nakakalungkot isipin na noon na inipagdigmaan kami para ipagtanggol ang Pangulong ito. Nakaliwas ang nangyayari ngayon. Instead na paunlarin ng ating bansa, ay ugat pa ng pamumulitika. At nasira ang kanyang mga pangako sa amin bilang isang leader. Napakaganda ng aming naririnig sa kanya noong mga panahon kami magkakasama pa. Subalit nang makita ko ang kanyang kaibang pag-uugali dahil nung nag-unity, ang laki ng naitulong ng Sara Bibi sa kanyang kandidatura. Nakakalungkot isipin dahil instead na magpangulo si Bibi Sara Duterte, ay hindi na po ito nangyari dahil sa pakiusap ng mga Marcos na mag-Vice President ngayon. At dahil na ako'y Marcos loyalist noong mga panahon na yon, ay sinuportahan ko rin po si Ma'am Sara Duterte na nakita ko na tunay namang naglingkod sa ating bayan. Subalit, nakakalungkot isipin na yung unity na binuo ni Marcos at ng Duterte ay binasak mismo ni Pangulong Marcos. Doon nagsimula ako mag-isip dahil wala akong nakita sa panunungkulan ni Pangulong Duterte na hindi makatao at hindi makabayan. Ang lahat ng ginawa ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay puro pagmamalasakit sa ating inang bayan at sa mamamayan nito. Naramdaman ko ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nang makita ko ang karamdaman ko na ibang Marcos na ito, ako'y nag-withdrawal of support at malikot sa kanya. Hindi po ako bumaliktad, hindi po ako bumalindig. Ako po ay nagising sa katotohanan na walang pag-asa ang incompetent leader sa panahon natin ngayon. Saan ka naman nakakita na magaling na Pangulo na tayo ay paiinumin ng tubig baha na sa ganitong kalaking filter na ilalagay sa badya ng DSWD ay pwede daw natin inumin. Grabe. Nakakalungkot isipin. Puro pamumulitika ang kanilang ginagawa sa ating bansa. Na kung tutusin, mayaman ang bansang Pilipinas dahil ito ay nasa Biblia. Itong bansang Pilipinas ang tinaguringan, lupang pinangako. The promised land is the Philippines. Subalit dahil sa mga super kurakot, super buwaboy na mga politiko, naghihirap ang ating bansa habang sila'y yumayaman at patuloy na nagpapayaman. Yan ba ang tamang tawagin public servant? Yan ba ang ating mga politiko na magpapaunlad ng ating bansa na sinapahan at nanakaw ng ating mga yaman? Tingnan niyo ang nangyayari ngayon. Ang mga kapitbahay nating bansa, ang Japan, ang Korea, ang Taiwan, ang Hong Kong, ang Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, ay umaangat na at kinikilala na maunlad na bansa. Habang tayo'y lumulubog sa kumunoy ng kahirapan dahil sa
politikong tibawa na ayaw tigilan ng kaban ng bayan. Maawa naman kayo sa bansang Pilipinas at sa mamamayan nito. Kayo ang dapat na nagpapaunlad ng bansa dahil kayo ang mga taong gobyerno. Kayo ang mga may kapangyarihan. Kayo ang mga abogado. Kayo ang mga public servant. Subalit ano ang ginawa nyo sa bansang Pilipinas? Isang malaking kahihiyan. Mga punyeta. Ako, hindi ako maraas na tao. OFW ako. Bago ako lumabas ng bansa, katakot-takot na screening, katakot-takot na NBI, police clearance, kung ano-anong kaletsyan. Bago kami mag-alis ng bansa. Kung may kaso ka, hindi ka makakalabas kahit barangay lang ang kaso. I mean to say, I am a law-abiding citizen. Hindi po kami mga gumagawa ng kaguluhan. Kaya nga po correction, ito nagaganap sa gabi o panawag na pag-iusap sa gobyernong sobrang magnakaw. Sana naman maisip nyo na paunahin ang bansang Pilipinas. Hindi lamang ang inyong mga pamilya, hindi lamang ang inyong mga luxury life ang iniintindi nyo. Intindihin nyo naman sana ang bansa at ang mamamayan nito na sobra-sobra ng kahirapan. Tama na ang pamumulitika. Pansinin nyo ang kuryente. Dahil sa sobrang pamumulitika ninyo, hindi nyo na naiisip ng palan ang mga trabaho nyo. Hindi na kayo nakakaisip ng gumawa ng batas sa ikaunlad ng Pilipinas at ng mamamayan nito. Pagkos tirahan kayo ng tirahan, banatan kayo ng banatan, habang ang bansa natin ay nalulugok na sa tubig baha. Habang ang bansa natin niyayanig na ng Panginoon upang gisingin ang mga puso niyong mga politiko na sobra-sobra lang nangungurakot. Kaya nga ang tawag ko sa inyo, mga buwaboy. Bakit buwaboy? Buwaya sa kapal ng balat, lumamon ng pondo ng bayan. Kayo po ay mga tunay na buwaboy. Hindi po kayo mga public servant. Pansinin nyo, tama yung sinabi kanina ng isa nating tagapagsalita. Bakit talagay sa ombudsman itong seremonya na hindi naman siya qualified dahil unang-una kung siya mismo ay mayroong kaso. Pangalawa, ang anak niya mismo ay mayroong din kaso. Pero bakit ito ang inilagay sa ombudsman? At bawal din po naman na maglagay ka sa isang pwesto na mayroong kasalukuyang pwesto sa DOJ. Binakante mo ang DOJ, pumunta ka sa ombudsman, what is the heck? Anong ibig sabihin yan? Paano na yung mga may kaso doon na sinampahan previously na mga kaalyado nila? Split second, kaya na nilang purahin nyo. At wala nang makukuha mustisya ang mga nagsampa ng kaso doon. Dahil manipulated na po. Ganyan po karumi ang gobyerno natin ngayon. Kaya kami ngayon narito, hindi upang papagsakin ang gobyerno. Correction, hindi po para papagsakin. Kundi para ipanawagan at ipakiusap na kung maaari, kung puso ka, Pangulong BBM, it's better to step down because you are a competent leader. Kawawa naman po ang bansa at mamamayan. Gayahin mo na lamang po ang iyong ama na nang makita niya matindi na ang kaguluhan, nakita niya mga sundalo ng kabila at sundalo ng gobyerno ay magkakagulo at magbabarilan. Nagkaroon siya ng napakamagandang decision making. Ang umalis at sumama sa mga Amerikano sa Hawaii. Dahil po ayaw niya dumanan ang dugo ng Pinoy sa Pinoy. Ayaw niyang makita na ang mga Pilipino ay nagpapatayan sa kanyang harapan. Ano niya ang pesto kung ang mga mamamayan naman ay isa-isa lang namamatay. Kaya nagdesisyon umalis na at naging mapayapa ang lahat. Kaya kami narito
ipinapanawagan namin, ipinapakiusap namin sa Pangulong BBM na kung maaari, it's better, step down. Para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. Gagawin nyo, makapalang mukha doon. Walang makapal na mukha pag kumilos na ang kapangyarihan ng Diyos. Walang Diyos doon. Kung wala sa Diyos, tayo may Diyos. Dahil tayo ang nakikiusap at tayo ang pinakapit tayo dito. At ito'y gabi-gabi natin ipinapanalangin. Ako, honestly speaking, pinagpipray ko ang ating bansa na sana magkaroon ng kapayapaan. Ayaw natin ang marahas na digmaan. Ayaw natin ang marahas na kaguluhan. Pro-peace po tayo dito. Kaya nga ang mga kapulisan natin, tignan nyo na wala na. Hindi na tayo pinagtayan. Bakit? Nagtiwala na sila sa mga naririnig nila na tayo ay hindi traditional realista. Tayo ay hindi mga realista para manggulo o para magwasak ng gobyerno. Tayo ay narito upang ibahagi ang ating mga sentimento, ang ating mga karanasan, ang ating mga paghihirap, at upang iligtas ang ating bansang Pilipinas at sa ating mga next generation. Sana naman po, mahal na Pangulong BBM, pakiusap at panawagan namin sa inyo. Sana kung mahal ang bansang Pilipinas, it's better to step down. Magiging hero ka pa. Dahil sa pagbabago as per constitution, dapat kung sino ang dapat sumunod, siya ang dapat sumunod. As per constitution. Sana naman, kayong mga politikong kurakot, kapag hindi kayo nagbago, kayong mga congressman, kayong mga senador, kapag nagpatuloy pa ang inyong mga pagnanakaw, it's better to shut down the Congress. Dahil wala naman kayong mga silbi. Kayo lamang ang ugat ng kahirapan. Kayo lamang ang ugat ng pagdurusa at pag-iyak ng aming mga anak. Dahil sa mga darating na panahon, baka hindi na namin mapag-aral ang aming mga apo dahil sa sobrang taas ng mga tuition fee. Kaya habang may panahon pa kayong mga politiko, huwag niyong i-underestimate kaming mga mamamayan. Dahil kami ang nagluglog sa inyo, kami rin ang magpapalis sa inyo. Dahil ang tunay na kapangyarihan at ang tunay na gobyerno ay kami. Kami. Nabuhay ang bansang Pilipinas na walang mga senador, walang congressman, walang presidente. Noong panahon, wala. Pero nabuhay ang Pilipinas. Kaya kung kayo rin lang naman mga congressman, hindi lahat ng congressman, hindi lahat ng senador ay masama. Meron dyan ilan-ilan na magagaling at matatalino at kinagampanan ang kanilang pagiging politician. Naglilingkod ng tama. Subalit ang masama, kulang na kulang sila sa numero. Kapag sila hindi umayon sa mga tarantadong politiko, pagkakaisaan sila at i-demoralize at sisirain ang pagkatao hanggang sa matanggal ito. Ganun po ang laro ng politika sa atin, napakarumi. Tingnan niyo si Congressman Kiko Barsaga. Isang bagong congressman, batang-bata. Subalit meron siyang pagmamahal sa ating bansa. May pagmamalasakit. Ano ngayon ang ginagawa nila? Sinisilipan nila ng butas, tanggal ito. O para tanggalin ito. Kapag ikaw ay nasa tama at umaayon sa katuwiran, kalaban ka ng mga tarantadong kurakot na politiko. Subalit kapag ikaw ay tumulad sa kanila na magnanakaw, magkakasundo-sundo kayo at mananatili kang congressman o senador. Ganyan po karumi ang laro ng politika. Kaya nga tayong mga simpleng mamamayan ay magkaisa na manawagan at makiusap sa gobyernong ito na tama na po, sobra na. Isipin niyo naman mga politiko ang kalagayan ng ating bansa. Nakakahiya na tayo, pinagtatawanan na ang bansang Pilipinas.
na dati ako bilang isang OFW, for 21 years of service, naabutan ko pa kung paano sumaludo ang mismong amo kong Arabo sa akin. Ang sabi nga sa akin, bansag sa akin, sagir na pa, katirmo. Sa Tagalog, maliit na tao, pero malaki ang utak. Ganyan kaano tayo, ganyan ka-respeto ang mga Pilipino sa labas ng bansa. Subalit ngayon, hindi nyo na mararanasan yun. Yung ganong pag-appreciate sa ating mga Pilipino. Dahil binaboy na ng mga kurakot na politikong ito. Kaya tama yung snap election yung sinasabing snap election na proposal ni Senator Cayetano, di ba? Snap election. Tama yan. Babalaan sa presto. Simulang uli na iboto ang tamang kandidato. Pero wag gagamitin ang smart magic. Huwag gagamitin ang smart magic. Dahil walang politikong matino na mananalo kapag nagpatuloy na ginamit ang smart magic. Kaya nga magic eh. Biroy mo, sa pintot lang yan, daan libo ang magdadaya. Sa totoo lang, panalo ang mga PDP. Halos lahat sila panalo yan. Pero dahil sa smart magic, natalo. Kaya walang kwenta ang eleksyon kapag nagpatuloy pa ang smart magic. Sana yung smart magic, isa muna na ang galing ng mga politiko. Bakit ayaw nilang pagkaisahan ang galing ang smart magic? Dahil pabor na pabor sa kanila ito. Hindi ka na mangangampanya, magbigay ka lang na lang ilang milyon sa Comelec, panalo ka na. Pero ang hindi alam ng Comelec, ang magturusa, ang bansang Pilipinas, at ang sa ating lahi natin. Ako kaya ako nandito, hindi para na lang sa sarili ko kundi para sa next generation. Nakakaawa naman sila. Tayo kahit papano, nakakamasa tayo ng sagana kahit konti. Pero yung next generation, kawawa naman. Yung kuryente, sobrang nagtaas. Yung tubig, magdaraya. Alam nyo ba na ang tubig? Ito, mabanggit ko lang Ang tubig, maging alerto kayo. Ang tubig natin, 10 cubic meter ang minimum natin. Sa 10 cubic meter, 182 pesos. Ang tanong ito, pag yung 10 cubic meter na minimum ay natipid mo, halimbawa nakakonsumo ka lang ng 5 cubic meter, may 5 cubic meter ka natipid, pero hindi magpapago ang minimum. Tandaan niyo yan, pansinin niyo sa mga resibo niyan. Maging alerto kayo kung paano tayo dinadaya ng mga oligarko. Pero, pagdating ng 11 cubic meter, isang cubic meter lang ang sinobra natin, magta-times 2 po. Yung 182, times 2 mo yan, maging 300 plus. Tignan nyo katarantaduhan. Inaalaw ng mga politiko natin ng ganyang panggugulang, pangkaraya sa ating mga mamamayan. Yan ang isang dahilan kung bakit ako nandito. Dahil puro kanetsyan na ang nangyayari sa ating gobyerno. Wala na pong pagpapaunlad sa buhay nating mga mahihirap. Tayo ay magpapatuloy na lang ng mahirap, mahirap at mahirap. Hanggang hindi naaalis ang mga buwapoy sa gobyerno, lalong-lalo na ang incompetent leader na BBM. Wala pa tayong nakamasayang pagbabago sa bansa ng Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas dahil ito ang ating bansa o bayang silinangan. Kaya sana kayong mga nanonood dyan sa live nyo, pakiusap lang at manawagan din sa inyo. Magbahagi kayo ng inyong mga sentimento. Dahil walang magtutulungan dito, kundi tayong mga tunay na apektado. Habang sila, 40 pieces na car, luxury car, habang sila may aning na aeroplano o helicopter, tayo lumalagoy sa baha. Kaya kung hindi tayo kikibo, kung hindi tayo magsasalita, sino pa ang aasahan ng bayang Pilipinas? At kung hindi tayo magsisimula ngayon,
magkakaroon ng isang tunay na pagbabago sa antas ng pamumuhay natin mga mamayang Pilipino. Kaya sana sa gabing ito, sana magkaisa tayo, manalangin tayo na ipoy ng puso ng ating Pangulong BBM na kusa na siyang bumaba para maiwasan ang isang tibing kaguluhan. Bumaba na lamang sa pwesto, ibalik ang dapat na pwesto. Yan po ang ating pag-uusap. Bukas po, magkita-kita tayo. Dito bang meet-up? Magkita-kita tayo dito at sama-sama tayong pupunta sa bahay ng pinang-abu-aboy para ipaninig ang ating hinaing at sentimento upang ipaninig na tama na, sobra na. Yan pa nga isang nakakapagpakayo, no? Mayayabang na sila, over property na sila, pero hindi pa rin tumitigil. Takbo pa rin ang takbo, kandidato ng kandidato. Ayaw na bigyan ng pagkakataon ng mga bago. May bagong papasok, tatayain pa. Hindi lalabanan ng parehas dahil ayaw nilang tumigil sa kakabuaboy. Pag mayabang ka na, tama na, tigil na, baba ka na. Ibigay mo naman sa bago, maraming gagawa niyan. Yung ginagawa mo pag nanakaw, sobra na, tama ka na. Ibigay mo naman sa walang alam. Yung sa tunay na magsiservisyo para sa gobyerno at para sa tao. Yung ang puso ay may takot sa Diyos. Yan ang tunay na politician. Why politician called public servant? Tinawag kayong public servant, hindi para kayong paglingkuran. Tinawag kayong public servant para paglingkuran nyo kami. Kami na ang tunay na nagalang sa inyo. Pero tulad nga na sabi ko kanina, dapat abolish ang smart magic para magkaroon ng patas na labanan. Kung maaari, balik to manual. Para yung the real essence of voting, the real essence of election ay maramdaman natin. Wala, magugulat ka na lang, yung nanalo, pinakaayaw mo pa. Kaya sana bukas, magkita-kita tayo rito. Mahalin natin ang Pilipinas. Thank you, Lord. God bless us all.